Bilang isang financial advisor, sawang-sawa na akong makinig sa mga feeling pro na investor na ang laging linya ay bibili raw sila kung ano ang binibili ni Warren Buffett, na sa totoo lang ay ang pinakamalaking budol sa mundo ng investment, utang na loob. Huwag mong tignan ang bilyon-bilyong yaman ni Lolo Warren sa katandaan niya at piliting kopyahin ang portfolio niya ngayon dahil ang Warren Buffett na may hawak ng daan-daang bilyong dolyar sa kasalukuyan at ang batang Warren na barya-barya lang ang puhunan noon ay dalawang magkaibang nilalang na naglalaro sa magkaibang liga. Ang pagkopya sa ginagawa ng isang bilyonaryo habang ikaw ay nagsisimula pa lang ay isang mabilisang formula patungo sa pagkabigo, kaya kailangan mong ma-realize na yumaman si Buffett hindi dahil ginaya niya ang mga mayayaman, kundi dahil naging pambihira siya sa paggawa ng mga bagay na tanging ang mga taong may maliit na puhunan lang ang may kayang gawin. Kapag kakarampot lang ang kapital mo, ang goal mo ay hindi ang mag-preserve ng yaman, kundi ang palaguin ito ng agresibo at mabilis. Isang laro na hindi na magawa ng Berkshire Hathaway ngayon dahil sa sobrang dambuhala ng pondo nila na kahit bumili pa sila ng isang maliit na kumpanya ay parang kagat lang ng langgam ang epekto nito sa kita nila. Pero noong nagsisimula pa lang siya, ang mga micro-cap na pagkakataong ito na hindi pinapansin ng malalaking institusyon ang nagtayo ng kanyang imperyo, kaya bago ka mangarap na maging Oracle of Omaha, balikan muna natin ang kanyang mga unang hakbang at pag-aralan ng DNA ng kanyang tagumpay mula sa simula. Kung babalikan natin ang kanyang pagkabata, hindi ito yung tipikal na talambuhay na pampatulog, kundi isang masterclass sa pagbuo ng core personality trait kung saan makikita ang matinding determinasyon niya sa paghahanap ng pera habang ang ibang bata ay busy sa paglalaro. Isipin mo, nagbebenta si Warren ng chewing gum at Coca-Cola sa bawat pinto ng kapitbahay nila at wala siyang pakialam kung mapahiya o ma-reject dahil doon pa lang ay gets na niya ang basic na konsepto ng negosyo. Ang kakayahang magbenta at umunawa sa merkado. Ang pagiging agresibo niya sa pagninegosyo sa murang edad ay patunay na ang pagyaman ay hindi nagsisimula sa magic formula kundi sa simpleng pag-unawa na ang pera ay kinikita sa pagpapalitan ng halaga. Hindi lang basta sipag ang meron siya kundi isang kakaibang kuryosidad na nakatutok sa datos tulad na lang noong namumulot siya ng mga tansa ng soft drinks sa mga basurahan ng gasolinahan, hindi para maglaro kundi para i-classify at bilangin kung ano ang mas mabenta, Coca-Cola ba, Pepsi, o ibang brand na sa totoo lang ay isang maagang forma ng market research. Kahit ang paglilista ng mga plaka ng sasakyan ay ginawa niyang laro para makakuha ng impormasyon na nagpapatunay na ang isang future billionaire ay hindi nagsimula sa pagbili ng stocks kundi sa pagkakaroon ng utak na uhaw sa datos at handang magtrabaho ng labis para sa information advantage. Ang bawat dakilang investor ay may moment ng paggising at para kay Buffett, ito ay noong natuklasan niya ang aklat na 1,000 Ways to Make People 1,000 sa library na hindi naman nagturo ng mga komplikadong math, kundi nagbigay ng ideya na ang isang taong may maliit na puhunan ay pwedeng magsimula ng negosyo basta't kumilos agad. Dito niya naintindihan ang konsepto ng compound interest sa pinakasimpleng paraan na ang halaga ng oras ay mas mahalaga kaysa sa panimulang kapital, kaya hindi na niya hinintay na tumanda o makaipon ng malaki bago kumilos. Mula sa mga ideyang ito, lohikal na lumipat ang isip niya sa stock market dahil na-realize niya na kung ang pagtitinda ng gum ay may maliit na kita, ang stock market ay chance na magmay-ari ng mga piraso ng malalaking negosyo nang hindi na kailangang magtayo mula sa simula. Pero siyempre, ang unang hakbang na ito ay nagdala ng matinding pagkadapa dahil sa edad na 11, halos lahat ng ipon niya at pati pera ng kapatid niya ay tinaya niya sa city service sa halagang 38 bawat isa, tapos biglang bumagsak ang presyo sa 27. Isipin mo ang pressure sa isang bata na makitang naglalaho ang pinaghirapang pera, kaya nung tumaas ang presyo sa 40, mabilis niya itong ibinenta para lang makatakas sa takot na isang classic na galaw ng baguhan. Pero ang plot twist pagkatapos niyang magbenta, biglang pumalo ang presyo sa 200 bawat share at doon niya naramdaman ang sakit ng nawalang pagkakataon na nagturo sa kanya ng dalawang mahalagang aral. Huwag magpaalipin sa presyo ng pagbili at huwag magmadaling kumuha ng maliit na kita kung ang value ng kumpanya ay hindi naman nagbago. Hindi agad naging alamat si Buffett pagkatapos noon. Sa halip, bumalik siya sa pag-iipon ng kapital sa pamamagitan ng pagde-deliver ng dyaryo para sa Washington Post kung saan inayos niya ang ruta niya para maging pinakamabilis at pinaka-efficient. Habang ang ibang high schoolers ay nagpapakasaya, siya ay kumikita na parang may full-time job na nagpapatunay na ang malaking yaman ay nagsisimula sa masipag na paggawa at hindi lang sa swerte sa merkado.
Pati sa pag-file ng income tax ay napakadisiplinado niya. Binabawas pa ang halaga ng bisikleta at relo niya bilang business expenses. At sa edad na 15, ang naipon niyang 1,200 ay ginamit niya para bumili ng 40-acre na sakahan sa Nebraska at kumuha ng magsasaka na magtatrabaho para sa kanya. Walang shortcut dito. Binuo niya ang kanyang snowball ng yaman sa pamamagitan ng cash flow at muling pamumuhunan ng kinita sa halip na gastusin ito sa mga luho. Pumasok din siya sa pagiging negosyante nung bumili sila ng kaibigan niya ng lumang pinball machine sa halagang 25. Pero sa halip na paglaruan, inilagay nila ito sa barbershop at nakipaghati sa kita na isang perfect example ng capital allocation. Naintindihan niya na ang maliit na puhunan ay dapat umikot ng mabilis. Kaya ang unang kita ay ibinili agad ng mas maraming lumang makina hanggang sa magkaroon sila ng imperyo ng pinball machine sa iba't ibang barbershop. Natutunan niya na ang mga luma at murang asset kapag inayos at inilagay sa tamang pwesto ay pwedeng magbigay ng mataas na return on investment. Kaya bago pa siya naging higante sa Wall Street ay nag-iisip na siya bilang isang taong marunong maglalaan ng kapital. Kahit nung pumasok siya sa kolehiyo na ayaw niya nung una dahil kumikita na siya, itinuring niya ang accounting bilang wika ng negosyo na dapat matutunan para maintindihan ang kalusugan ng isang kumpanya. Nagbasa siya ng walang tigil at kahit minsan ay naligaw sa pag-aaral ng technical analysis o yung mga chart na parang mahika, alam nating hindi yun ang magiging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ang tunay na game changer ay nung mabasa niya ang The Intelligent Investor ni Benjamin Graham na nagbigay sa kanya ng malinaw na ideolohiya, ang intrinsic value, ang metaporang Mr. Market at ang margin of safety. Na-realize niya na ang investing ay hindi pagsusugal sa presyo kundi pagbili ng negosyo na mas mababa sa tunay na halaga nito. Kaya sinimulan niyang itayo ang kanyang mental library sa pamamagitan ng pagbabasa ng Moody's Manual ng pahina bawat pahina para makita ang mga nakatagong value na hindi napapansin ng iba. Kahit tinanggihan siya ng Harvard Business School dahil sa pagiging masyadong bata, naging blessing in disguise ito dahil napunta siya sa Columbia Business School kung saan nagtuturo ang idolo niyang si Benjamin Graham. Doon siya naging paboritong estudyante at hindi lang puro teorya ang inatupag kundi pinuntahan pa ang headquarter ng JICO noong Sabado para lang alamin kung paano gumagana ang negosyo ng insurance. Dahil sa inisyatibong ito at sa pag-unawa sa konsepto ng float, itinaya niya ang 65% ng kanyang yaman sa JICO na nagpapatunay na may lakas siya ng loob na magtaya ng malaki kapag sigurado siya sa kanyang pagsusuri. Pagkatapos ng pag-aaral, nagtrabaho siya bilang stockbroker sa Omaha. Pero na-realize niyang kailangan niyang matutong magsalita sa harap ng tao, kaya kumuha siya ng Dale Carnegie course para magkaroon ng kakayahang manghikayat. Matapos ang ilang taon ng pag-aalok ng serbisyo ng libre, natanggap din siya sa kumpanya ni Graham sa New York, kung saan nahasa siya sa paghahanap ng mga undervalued na kumpanya na nagbebenta ng mas mababa sa kanilang net current asset value. Nang magretiro si Graham, bumalik si Buffett sa Omaha at itinayo ang sarili niyang partnership gamit ang pera ng pamilya at kaibigan na isang matalinong move dahil ginamit niya ang Other People's Money o OPM para kontrolin ang mas malaking kapital. Ang istruktura ng kanyang partnership ay napakatalino dahil wala siyang management fee at kukuha lang siya ng porsyento kung lalampas ang kita sa 6%, kaya kampante ang mga investors na pareho sila ng interes. Ginamit niya ang cigar butt strategy paghahanap ng mga kumpanyang parang upos ng tabako na pangitignan pero may isang libreng hit-hit pa tulad ng Sanborn Map Company na may nakatagong investment portfolio na mas mahal pa sa presyo ng buong kumpanya. Sa pamamagitan ng shareholder activism, pinilit niya ang board na ilabas ang halaga ng Sanborn at ganon din ang ginawa niya sa Dempster Mill Manufacturing Company kung saan nagdala siya ng manager para linisin ang inventaryo at muling kumita. Ang pagbuo ng unang milyon ay nangailangan ng dirty work at hindi lang pag-upo sa harap ng computer. At dahil hindi niya kinukuha ang kanyang kita kundi ibinabalik ito sa pondo, ang kanyang yaman ay nag-compound ng husto habang nananatili siyang simple ang pamumuhay. Noong 1962, sa edad na 31, naging milyonaryo na siya hindi dahil sa swerte kundi dahil sa pagpapatong-patong ng kakayahan. Magang pagkita, walang tigil na reinvestment, pag-aaral ng datos, tamang mentor at paggamit ng OPM. Ang pagiging milyonaryo ni Buffett ay produkto ng isang masistemang proseso, kaya huwag kang tumingin sa bilyon-bilyon niya ngayon, kundi sa mga hakbang niya noong maliit pa ang puhunan niya. Maghanap ka ng nakatagong halaga, intindihin ang negosyo, huwag magpadala sa emosyon, at palaging isipin ng compounding dahil ang pagyaman ay nagsisimula sa pagpapasya na magsimula ngayon at magkaroon ng disiplinang huwag magpadala sa ingay ng karamihan.